Naging extra exciting naman ang pagbisita ng mga estudyante sa isang exhibit ng DOST. Kasama po ang ekspertong totoo na si Mang Tani. Lain po ng proyekto na turuan ng kahandaan ng kabataan sa panahon ng kalamidad. Nagbabalik si Steve Dailisan. Gamit ang improvised Cloudmaker bottle, sabay-sabay na sinubukan ng mga grade school student ang paggawa ng ulap. Selyado ang bote na may lamang kaunting patak ng tubig. Nilagyan ng pressure at hangin at nang buksan, may malaulap o fog na nabuo. Yung clouds mo ay parang palapag, yung ulap mo. Ayon sa Pag-asa, mahalagang alam ng mga bata kung paano nabubuo ang ulap at mga bagyo. Higit sa mga storm signal, dapat din daw matutunan ng mga bata ang tungkol sa mapaminsalang storm surge o daluyong na nagdala ng malaking pinsala noong humagupit ang superbagyong Yolanda. Kailangan natin malaman para maiiwas tayo agad, tsaka malaman natin para ligtas tayo palagi sa mga thunderstorm. Nadadagdagan yung learning points nila regarding sa sa bagyo, sa mga disaster. Kabilang sa panauhin sa Disaster Cluster Exhibit ng DOST, si GMA resident meteorologist Mang Tani Cruz, na game ding nakipagkwentuhan sa mga mag-aaral. Sino ang I am ready sa baha? Taas naman kayo ng taas. Mamaya tatanungin kayo kung bakit kayo naging I am ready, ha? Sino ang I am ready sa lindol? Dapat nakahanda, hindi lamang mga mag-aaral, kundi maging yung kanilang mga magulang, lalo na yung mga guro. Pero dito sa atin, ang pinakamaganda, dapat bata pa lamang ay alam na nila kung ano yung dapat gawin. Ang disaster preparedness ay bahagi ng pagunita sa National Science and Technology Week na target ilapit sa mga bata ang kahandaan sa kanilang sarili at mag-anak sa oras ng sakuna. Itinuro rin kung ano ang dapat gawin tuwing may lindol. Nararapat na kayong mga bata ay alam ang gagawin. Kasi hindi kayo matutulungan ng sinuman habang may pangyayari kung hindi rin naman nyo alam ang dapat gawin. Iikot daw ang DOST sa mga public school para mas mailapit pa sa kanila ang pagtuturo ng disaster preparedness, lalo't nasa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa taon-taon na pinalalala ng climate change. Steve Dailisan, GMA News.